Magandang buhay. Nawa po ay nasa ligtas po kayong kalagayan. Ngayon po na nanalasa ang bagyong si Enteng. Ngayon po kasi ay September 3, 2024. Pero palabas na ng bansa ang bagyong Enteng, di po ba? Pero marami po yung nabaha. So, nawa po ay tuyo na po kayo ngayon. Nawa po ay wala na kayo sa evacuation center at kayo po ay nasa bahay na. So, ngayon po, pag-usapan po natin ang ating bansa. Alam niyo po ba na several times po in the past, sinasabi ng Lord na magkakaroon ng maraming sakuna dahil po sa mga kalamidad. At nakita po natin ngayon sa sa pagdating po ni Enteng, ayun, meron na po yatang 30 nga ba? Hindi, nasa mahigit ng 10 ang namatay. Natabunan ng landslide, ganyan. Nalunod. So, yun po yung sinasabi ng Lord na maraming sakunang darating dahil sa mga kalamidad. At hindi po dyan natatapos kasi may mga parating pa po. May mga parating pang mga sakuna. So, mag-ingat po tayo at tayo po ay laging sumilong sa ilalim ng malalabay na pakpak ng ating Panginoong Diyos na po nagmamahal sa atin. Yun po. Ngayon po ay gusto nating i-share sa inyo paano po yung sinasabi ng Lord na dapat po natin ipanalangin para sa ating minamahal na bansa. Ito po yung sabi niya na kailangan marubdob. Ano ba ibig sabihin na marubdob? Marubdob na ipanalangin ang bansa natin. Meron sinasabi ang Lord kasi na nananalasa, no? 'Di ba yung bagyo nananalasa? Excuse me. Nananalasa yung bagyo, ibig sabihin ng kasalukuyang mahangin, ang lakas ng ulan, etc., ganyan. So, nananalasa. Yung dito nakaraan, si Enteng, di ba? Pero, alam niyo ba, sa bansa natin talagang may nananalasang espiritu naman, no? Alam niyo kung ano espiritu yun? Espiritu ng pagkagahaman. No? Sa English iyan po ay spirit of greed. Alam niyo ba na ang greed, ay yung sobrang pagkagahaman, ay wala pong greed knows no bounds. Walang boundary. Talagang hanggat gustong humakot, kumamkam, hindi ho natatapos hanggat may makakamkam. Kasi nga po, greedy. Yun po yung nananalasa sa ating bansa. Kaya bakit meron po tayong corruption? Kasi ang gusto ng mga tao, lalo na mga government officials na meron silang access sa mga government funds natin. Ayan, anong ginagawa? 'Di ba? Kunwari ang project nakalagay sa GAA nila o GAA, General Appropriations Fund, o yun ang budget na pagka ng presidente na pirmahan o kunwari 1 billion yung project. Ang gagastusin lang 500,000 billion. O ano mangyari? Yung kalahati mapunta sa bulsa, parang ganon. So yun po, yung iba naman, bakit may drug lords? But may protector ng drugs? Kasi nga po, ang laki ng pera nun. Kesa sa nila, kesa na ikukumpara dun sa kanilang sweldo. Kunwari, ang sweldo nila 100,000. Yun namang makukuha nila out of drug business nila ay 1 million. Pipiliin mo? Kaya lang, yun nga hindi lang naman tayo nabubuhay para kumita ng pera. Di ba? Ano mo yung pera kung ikaw naman yung kaluluwa mo naman mapapahama? Di ba? Ganon. Kaya sabi ng Lord, ay marubdob na ipanalangin ang nangyayari sa ating bansa.
sawayin natin yung espiritu ng pagkagahaman na yan. Ano po? At sawayin din natin yung espiritu ng pagkagahaman sa China. Ano po? Sa China na talagang gustong sakupin ang bansa, at gayon din yung espiritu ng pagkagahaman sa mga nagtataksil sa ating bansa. Yun, ibig sabihin ng taksil sa kabila kumakampi, di ba? So yun yung dapat natin panalangin. Tapos ipanalangin din natin yung mga mambabatas natin na nag-iimbestiga, no? Nag-iimbestiga sa EJK, di ba? Yung EJK, yung extrajudicial killings, yung mga nakaraang war on drugs, ng ating ex-president Duterte, na yung mga witness doon, naku, delikado buhay nila, di ba? Baka mamaya hindi nila alam, ay patay na. Kaya siyempre nagtatago yung mga yun, at ingatan din sila ng Lord doon, no po, sa kanila kung saan sila nagtatago o itinatago. Ayan. So ano pa yung papanalangin natin? Yung pong Pogo. Imagine nyo, yung Pogo na yan. Alam ko nung araw yun, yung Pogo is Philippine Offshore. Offshore yun, Alam mo, nasa barko lang yun nung araw. Gaming operations. Siyempre, pinayagan yan, At sabi nga ng President dati, yan yung panggastos natin sa pandemya, sa COVID-19. Di ba? Pero, ang dami palang nangyaring kasamaan dahil dyan sa Pogo na yun. At ngayon, napakarami na palang Pogo dito, sa Pilipinas. So, yan po, kailangan mawala yan. Yan nga po yung pinagpe-pray namin dati pa, na itong mga Pogo na to ay, mawala. Kapareho siya ng masuyod, sa Pilipinas, napakarami yung pala nila. Tapos, kailangan, yung Pogo na ano ba yung sabi ko? Kuto. Parang kuto na susuyurin, walang matira, pati lisa. Ganyan. So, praise God dahil dineclare ng ating President na ang Pogo ay banned na sa atin. So, yun po. So, yung papanalangin po natin, Pogo. Tapos, patuloy na ipanalangin natin siyempre ating President Ferdinand Marcos Jr. dahil meron pa mga taong nagtatangkang siya ay iligpit. Yun. Kung itong mga witnesses na to ay pinapanalangin ng Diyos na sila ay sila ay ingatan para hindi sila mapatahimik. Ano ibig sabihin ng patahimik? Yun, edi patayin ka rin. At ito naman iligpit. Ang ating presidente ay sabi iligpit. Siyempre hindi naman natin yun papayagan. At hindi papayagan ng gadyan. Kaya paano ang gagawin natin? Edi tayo po ay manalangin. So, panalangin natin yan, Lord, we pray that the spirit of greed, Lord God, dito po sa aming bansa ay mawasak in the name of Jesus, Lord God, na nagiging dahilan bakit po mayroon pong corruption, mayroon mga Pogo na yan, Lord God, bakit mayroong nagnanais na iligpit ang aming president dahil gusto nila rin na sila ang pupwesto para mapagsamantalahan ang aming bansa. Sinasaway din po namin yan. Lord, sabi niyo, sino mang nagnanais na ang aming presidente ay maibagsak o mailigpit, Lord, hindi po sila magtatagumpay. Kaya maraming salamat dahil gagawin niyo po itong mga taong to, ibabagsak niyo sa pangalan ni Jesus. Yes, Lord, i-bless niyo nga po ang aming bansa, dear Father. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. So, ito po ang inyong Lola. Yan po yung patuloy niyo ipanalangin, Mag-subscribe na kayo kay Lola, Madam, at kay Gloria, Agassian Villanueva. At ito po ang inyong Lola, nagsasabi sa inyo na kapag ang Diyos ang ating gabay, kay sayo ng buhay. God bless everyone. Bye!